Hindi lang ang transport sector ang umaaray sa malakihang taas presyo ng petrolyo. Hinaing ng mga magsasaka at mangingisda, malaking dagok din ito sa kanila. Kaya bigyan din sila ng ayuda. May report si Sandra Aguinaldo. Damay-damay na talaga sa lubulobong presyo ng petrolyo. Ang mga magsasaka sa Sarat, Ilocos Norte, umaaray na sa patubig sa kanilang pananim. Problema namin ngayon paubos na yung nabili namin na krudo nung hindi pa ganyan ang presyo. Kailangan na namin ng dagdag sana na para makabili. Ganito rin ang hinaing ng mga magsasaka sa Malolos, Bulacan na gumagamit ng water pump dahil bababa ang tubig sa irigasyon. Panawagan po namin mga magsasaka sa ating pamunuan sa gobyerno ay mabigyan kami ng ayuda. Kasi po pag hindi kami mabibigyan ng ayuda na diesel ay mamamatay po ang aming tanim. Ang mga magsasaka naman sa Mangaldan, Pangasinan, budget sa pagbili ng pataba o fertilizer ang pinaghahandaan. Sa monitoring ng samang industriya ng agrikultura o SINAG, ilang araw matapos ang mega oil price hike, biglaan din daw ang pagmahal ng pataba. Hihiling daw sila sa gobyerno ng fertilizer subsidy. Ang laki ng tinaas ng fertilizer. Kung tumaas yan, inputs tataas. Meeting kami ng Department of Agriculture. Ang suggestion namin magbigay ng 6,000 pesos. Apektado rin ng presyo ng petrolyo ang mahigit 200 mangingisda sa San Antonio, Zambales. Hindi naman daw sila basta makapagtaas ng presyo ng mga huli dahil kawawa raw ang mga mamimili. Ito nga, pakunti-kunti na nga lang yung huli namin tapos tumataas pa yung gasolina. Ang mangingisdang si Tatay Winnie sa Iloilo, wala raw kakainin kung walang mahuhuling isda. Ang dating nasa 300 hanggang 500 pesos na gastos sa langis, ngayon umaabot na raw hanggang 1,000 piso. Imbes pa dasig, pinahinay na lang anay kasi kuan ka man nga magkini-kini ang makaon mo sa mga gatong mo. Tiis-tiis din muna ang mga mangingisda sa Davao City. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, sinabi ng SINAG na hindi lang transport sector ang dapat inaalalayan ng gobyerno dahil malaki rin daw ang dagok ng mega oil price hike sa sektor ng agrikultura. Nakafocus tayo sa transport, sa mga jeepney driver, tricycle driver, pero mas kawawa yung mangingisda kasi dagdag sa gasto sa produksyon niya yun. Ina-absorb niya ang sarili. Yung mga jeep pwedeng huminto ng ilang oras eh. Yung mangingisda hindi ka naman pwedeng hindi mangisda ka ng 2-1 oras lang. Talagang kailangan mong lumayo para makapanghuli. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dahil short sa budget, nasa 3,000 piso lang ang ayuda nila na para lang sa mga mangingisdang nasa 5th class municipalities. Our target po is 150 to 200,000 boats. So if we will times 3,000, Your Honor, it's 400 million something po. So that's why 3,000 yung kinap-up natin. But if in case that there will be an augmentation of our budget, then definitely, Your Honor, we can add it to, raise it to 5,000, Your Honor. Ang chairman ng komite na si Senador Kiko Pangilinan, sinabing bumubuo na sila ng panukalang emergency fuel subsidy. Lalo't 80% ng gastos ng mga mangingisda ay krudo. May pinag-uusapan na rin daw supplemental budget ang Kongreso, kaya maaring madagdagan pa ito. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.